Isang magandang araw po sa ating lahat. Ang mensahe inyong mapapakinggan ay mula sa Aklat ng Santiago, chapter 1, verse 2 to 4. Halina at pakinggan ang aralin natin ngayon. Ang tema ng ating pag-uusapan ay kagalakan sa gitna ng pagsubok. Sabi sa Santiago chapter 1, verse 2 to 4, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Yamang alam ninyong ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtiyatiyaga at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Lahat po tayo ay dumaranas ng pagsubok, wala pong exempted. Sa pamilya, sa trabaho, eskwela, sa relasyon at maging sa kalusugan. At ang natural na reaksyon ng tao ang malungkot, magreklamo, matakot o mawala ng pag-asa. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may paalala ang Biblia. Sabi dito, ituring ninyong kagalakan. Magalak sa gitna ng pagsubok. Paano nga ba tayo magagalak gayong may nararanasan tayong hirap at pasakit? Ano nga ba ang layunin ng Diyos sa ating pinagdadaanan? Sa mensaheng ito, tatalakayin natin ang 3 dahilan kung bakit may kagalakan sa gitna ng pagsubok ayon sa salita ng Diyos. Number 1, may saysay ang sakit. Sabi sa Romans 8:28, sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng umiibig sa Kanya. Nakakaranas tayo ng sakit sa ating damdamin kapag tayo ay nakakaranas ng matinding pagsubok. Pero alam natin na gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti natin. Ang pagsubok ay hindi aksidente. May layunin ang Diyos. Ano po yon? Para hubugin tayo, tama tayo, at palaguin tayo. Halimbawa, isang guro na nagbibigay ng exam sa kanyang mga estudyante, hindi para pahirapan, kundi para sukatin at ihanda sila sa magiging maganda nilang kinabukasan. Sa ganung parehong paraan, ang Diyos ay nagpapahintulot ng pagsubok hindi para sirain tayo, kundi para ihanda tayo sa susunod na yugto ng buhay natin, yugto ng pananampalataya. Kapag dumaraan ka sa pagsubok, isipin mo na mayroong magandang plano ang Diyos sa iyo. Ang plano ng Diyos ay para sa ikabubuti natin at higit niyang alam kung ano yung talagang nararapat sa atin, yung makabubuti sa atin. Mas alam yun ng Diyos because He is in control. Number 2, tumatatag ang ating pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos. Sabi sa Kawikaan 27 verse 21, ang apoy ay sumusubok sa ginto, gayon din ang tao ay sinusubok. Ang pananampalataya ay parang muscle po yan. Hindi yan lalaki kung hindi gagamitin at sinusubok. So kapag ang muscle natin di natin nagagamit, di natin na-exercise, liliit po yan at hindi po tayo lalakas at nagiging mahina po tayo. Mapapansin natin, nanghihina po tayo. Kaya ang gagawin natin, nag-exercise. Ang pagsubok ay pinapanday ang ating tiwala sa Diyos. Kaya mas nagiging matatag tayo. Halimbawa po, mga atleta, dumadaan po sila sa training. Ang hirap ng training ay hindi po kaparusahan at ito'y paghahanda sa laban. Kasi kung hindi sila magdadaan sa training, ay pwede po silang matalo. Gayon din ang pagsubok sa pananampalataya. Inaayos tayo para sa mas matitinding hamon at tagumpay sa buhay. Kung ganito yung ating nararanasan o ganito yung nararanasan mo, may tiwala ka pa rin ba sa Diyos? Kahit di mo naintindihan ang lahat, na minsan di natin naintindihan kung ano nangyayari. Pero alam natin, mayroong ginagawa ang Diyos. Number 3, kakaroon ng bunga. Sabi sa Romans 5:3-4, ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtiyatiyaga, ng katatagan, at ng pag-asa. Ang bunga ng pagtitiis ay kaganapan, hindi lang ng tagumpay, kundi mas malalim ng pagkatao. Karoon tayo ng karunungan,
at lalago tayo sa ating spiritual. Kakaroon tayo ng spiritual maturity. Tulad lang po ng dahon ng puno, ng isang puno na dahan-dahang lumalago at natin agad makikita ang bunga nito. Pero habang patuloy ito sa pagharap sa ulan, sa araw at hangin, lumalalim ang ugat at tumitibay ang katawan. Sa huli, ito ay namumunga ng sagana. Ganon din po tayo. Kapag tayo po ay tumibay sa pamagitan ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan, tayo rin po ay mamumunga ng sagana. Mamunga na po tayo, nagtsatsaga na tayo, nagtitiis na tayo. Parang pag dumadaan ng pagsubok, din na natin pansin dahil tumitibay na po tayo at nagiging mature sa ating spiritual life. Kaya handa ka bang maghintay at magtiwala sa proseso ng Diyos? Ang kagalakan ng Kristiyano ay hindi nakabase sa sitwasyon, kundi sa tiwala sa Diyos na may magandang layunin sa lahat ng bagay. Kaya ito yung hamon. Ngayong alam mo na ang layunin ng Diyos sa pagsubok na nararanasan mo, pipiliin mo pa rin bang magreklamo o magalak? Magagala ka ba sa gitna ng problema kahit na parang ang hirap na di mo kayang tiisin? Pero alam mo na may ginagawa ang Diyos. Kaya huwag kang sumuko. Sa gitna ng pagsubok, may Diyos na kasama ka at ginagamit ang lahat ng ito upang ikaw ay lumago. Huwag mong sukuan ang proseso. May ginagawa ang Diyos sa puso mo. Muli, isang magandang araw po sa ating lahat. Stay blessed po.